Samantala, humigit kumulang 5,000 mangingisda na miyembro po ng isang grupo ang tumigil na raw sa kanilang hanap buhay dahil sa serye ng mega oil price hikes. May ulat on the spot si Darlene Cai. Darlene? Connie, nasa kalahati raw ng 10,000 miyembro ng Pangisda Pilipinas, isang grupo ng mga mangingisda ang tumigil na sa pagpalaot dahil sa sobrang mahal ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Pablo Rosales, ang tagapangulo ng Pangisda, humigit kumulang 5,000 miyembro nila sa buong bansa ang naghahanap na lang ng ibang pagkakakitaan dahil sa mahal na diesel at gasolina. Ang isang container halimbawa ng gasolina na dati ay 250 pesos lang, ngayon umaabot na ng 500 to 600 pesos. Ang mga nagsusubok pa rin mangisda, wala na raw na iuuwing kita dahil kakaunti rin ang nahuhuli. Hindi kasi sila makalayo dahil nga sa kakaunting langis. Kaya yung mga mangingisda na nakausap namin sa Cavite City, kung hindi nangangalakal o nagbobote, nagtatricycle at construction na muna. Sabi pa ng iba, ibinibenta na raw nila ang kanilang mga bangka kaysa sa tuluyang masira at matuyo ang mga ito. Sana raw mabigyan din sila ng ayuda, sabi ni Rosales. Hanggang ngayon kasi wala pa raw balita kung kailan sila makakatanggap ng assistance o kahit fuel subsidy mula sa pamahalaan. Sinusubukan pa ng GMA News na kumuha ng karagdagang pahayag mula sa DA o Department of Agriculture at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pero sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ng DA na nakikipagpulong na sila sa isang grupo o sa ilang grupo ng mga mangingisda. Para raw sa municipal fishing sector, maaari silang magbigay ng direktang financial assistance para sa langis. Para naman sa commercial sector, ang pinag-uusapan daw ngayon ay ang pagbibigay ng direktang subsidiya para sa kada kilo ng isda na mahuhuli. Pero sabi ng mga mangingisdang nakausap ko sa Cavite City, sana raw ay bilisan na at makatanggap na sila ng ayuda. Yan ang latest mula rito sa Cavite. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Cai.